Panoorin niyo to. At sinabi, ito. Obligado raw ang Malacanang na arestuin ang mga sangkot sa Duterte drug war. Obligado daw Malacanang arestuin. Obligado daw. Kung ano yung ginawa kay Duterte, papadala din daw. Naku po, patay tayo dyan. Basta't may ilabas ng arrest warrant ang ICC. Ito ay matapos ituloy ng ICC na kasabwat sa drug war ang ilan pang dating opisyal kasama na si Senator Bongo. Sa kabila niyan, pag-uusapan pa ng mga senador ang dapat gawin kapag biglang ipinaaresto ang kanilang mga kasamahan. Narito ang aking report. Senators Bato de la Rosa at Bongo. Kabilang sila sa 8 pinangalanan ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Pero ang tanong, sakaling maglabas ng arrest warrant kina de la Rosa at Go, protektado ba sila ng Senado? Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, imumungkahi niya kay Senate President Tito Soto na pagmitingan na ito para makabuo ng konsensus ang Senado. Pagmitingan na kagad para paglabas sa paglabas, isuko na kagad natin. Nahalatang halata talaga ito si Pinky Lacson, no? Pinky Lacson! Magsama kayo ni Tuta Soto. Ilagay ko, kasi concern namin lahat yan kasi mga colleagues namin yung involved. So kailangan pag-usapan na natin. Talagang concern ninyo kasi gusto ninyo mabawasan ng ang minority para yung mga frustrated na mga nasa majority ay hindi na lumipat. Kasi alam mo, magkakaroon ng alam mo yun, ng takot doon sa mga majority na hindi na satisfied dito kay Senate President Tuta Soto. Magkakaroon sila ngayon ng takot na mahirap talagang kalabanin ng gobyernong ito dahil pag kinalaban mo gobyernong to, may kalalagyan ka. Hindi kasi pansinin ninyo. Lahat ng kumakalaban sa gobyerno may kinilalagyan. Lahat ng mga congressman na talagang vocal, talaga may kinalalagyan. Sinususpinde, plano pang tanggalin, yung isa naman talagang ginigipit na, di ba? Yung negosyo niya ginipit. Saka nakakita ng ganun, bigla-bigla out of nowhere kakasuhan yung negosyo. Di ba? Yung mga bilyar, isa pa yan. Talaga namang kaalyado ng mga Duterte pero ngayon napabaw nila. Bakit? Kasi sinisilipan din sila ng mga kaso. Grabe yung sa kanila, tirada sa kanila, medyo, alam mo naman, itong mga bilyar, may, sorry pero may pagkatrapo rin itong mga, buti pa yung tatay pero itong mga anak, medyo trapo ng konti. So takot, di ba? Takot talaga na banggay ang gobyernong ito. Edi, anong mangyayari dyan? Magkakaroon ngayon ng takot. Pagka talagang nag-oppose ka sa gobyernong to, yeah. Ngayon nga, meron pang mga vlogger na talagang, ako nga, siguro na-immune na sila sa akin dahil kahit anong kaso, puro dismiss, di ba? Pero ngayon, sinusunod, sino? Si ating Banateros na brother na si Sir Jack. Tanginang yan, no? Pati mga PWD, pinapatulan ninyo. Paano yung masasabing libelous yung sinabi niya? Hindi nyo nga naintindihan. Diba? At saka napakatinding joke naman nung kanyang sabi, halatang halata. Diba yung sinabi niya na sa tingin niya daw, merong yung itlog ni betlog ni Marcos. Alam mo? Alam mo yun ang topic namin no? Magkakasama kami nila Baste Kasi sabi ba naman ni si Jack ba nang pag nagkwento, alam mo ba, dinimanda ako, bakit? Sinabi ko yung betlog ni yung may tawa na tawa si Baste Kasi siyempre parang di ba, mayor yun, tapos ganun ang magsalita doon siya, ano pa? Di ba, yung eto ngayon, may bago, ewan ko kung nasabi na ni Dada, pero sasabihin ko na lang. Di ba, hinahanap siya ng DOJ ngayon, Ilang beses pumunta sa kanila para mag-deliver ng love letter. Talagang tatakutin ka si Jason sa ngayon, kinasuhan ng libel. Si Ka Eric, kinasuhan din ng libel. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino nakasuhan ng libel? Hulaan ninyo, isa lang. Di ba? Isa lang naman na kinasuhan ng libel. Sino? Si Maria Ressa. Bakit? Tangin na,
gumawa siya ng kwento tungkol doon sa isang businessman. Oh, yun yung libel na lagi nilang biniblame si Pangulong Duterte doon. Na wala namang kinaugnay si Pangulong Duterte doon sa businessman. Kesyo ang nagtulak daw noon para makulong si Maria Ressa ay si Pangulong Duterte, ginigipit daw. Eh gaga pala, bobo pala yung babae na yun. Imantakin mo ha, yung businessman ang nagkaso ng libel sa kanya, hindi naman si Pangulong Duterte. Pero kay Pangulong Duterte, wala siyang pinakasuhan through his people. Baka kasi sabihin nila, bakit si Marcos ba nagpakaso ng ano? Hindi. Hindi nagpakaso ng libel. Hindi siya nagkaso, pero yung mga tao niya, ang ibig sabihin, yung mga pumapanig sa kanya, mga kilalang tao, yun ang mga kaalyado niya ang nagkakaso. Ginagamit niya yung mga kaalyado niya magkaso. Kasi mahirap pag si Marcos ang magkaso kasi sinabi na nga ng Supreme Court dapat ang government official hindi onion skin, di ba? Nakita nyo naman yung desisyon ng korte dito sa kaso ko kay Ontiveros, di ba? Dapat hindi onion skin. Lalo na kung presidente ka. So hindi niya talaga yan gagawin. Pero yung mga kaalyado niya, kaliwat kanan ng kinakaso sa mga Duterte vloggers. Kasi they're preparing sa 2028. Tinatakot na nila. Ang akala kasi nila matatakot. Hindi sa totoo lang akala nila matatakot. As a matter of fact, lagi ko nga sinasabi kay Boss Dada ito tsaka dun sa mga kasamahan ko Badge of honor yan. Yang kaya kayo na ako, marami na akong honor, hindi ko na kailangan yan. Marami na akong honor, oh. Actually, na ako, salutatorian na ako Valedictorian na ako pagdating sa libel Mantakin mo sa dami ko na. Dali, bibilahin ko lang ha. Chotomate ko dasay. Na sobrang dami, hindi ko na mabilang. Basta marami, more than almost 10. Mantakin mo almost 10 yung nakaso sa akin. Kaya na ako kung badge of honor, hindi badge of honor. Kung badge of honor yan, ibig sabihin valedictorian na ako. Ngayon, ipapasa ko na ang corona kay Sir Jack at saka kay Boss Dada. Sila naman ang kasuhan nyo ha. Para masaya. Peace. Gagalit yung mga kamag-anak sa akin nila Sir Jack. Talay. Namin. Kesa doon sa intay pa ba namin magkaroon ng warrant, magkaroon ng issue, magkaroon ng gulo, na wala kaming nakareding action taken. Kabilang daw sa dapat mapag-usapan ay ang immunity sa aresto ng mga senador habang may sesyon ang Kongreso, sang-ayon sa nakasaad sa saligang batas. Pero may limitasyon daw kasi ang immunity na yan na maa-apply lang para sa mga kaso na ang parusa ay 6 na taon pababa ang pagkakakulong. Sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano yung lalamanin ng warrant of arrest kung sakali ma-issue, kung ano ba magiging parusa doon. So again, mananay pa rin yung ating konstitusyon. Gagalang natin ang ating konstitusyon. Higit sa lahat, kaysa doon sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Base raw sa konsultasyon ng senador sa legal experts, kailangang dumaan muna sa local court sakaling maglabas ng arrest warrant o summon ang ICC. Yan daw ang magpoproseso at magdedesisyon kung dapat bang maglabas ng warrant o hindi. Pagilinaw naman ni Lacson, hindi niya pinoprotektahan sina De La Rosa at Go. Sinisiguro lang daw niya na masusunod ang legal na proseso. Ang akin pinoprotektahan yung legal process na umiiral sa Pilipinas, lalo na yung konstitusyon. Ayon naman kay Senator Robin Padilla, magpupulong ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc lalo't parehas na miyembro nito sina Go at De La Rosa. Lahat daw sila sa Minority Bloc ay nag-aalala sa dalawang kasamahan. Ayon pa kay Padilla, naiyak siya nang tukuyin ng ICC na kasabwat sila De La Rosa at Go. Kapag nabigyan daw ng arrest warrant ang dalawa, ay magiging mag-isa na lang daw siya sa Duterte Bloc. Hindi raw ba depressing iyon? Kumpiyansa naman ang senador na mapoprotektahan ang liderato ni Senate President Soto, sina Go at De La Rosa mula sa pag-aresto ng ICC tulad ng ginawa noon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Pero pagilinaw ni Lacson, ang protektahan natin yung ating umiiral na batas, yung ating umiiral na konstitusyon. Hindi tayo dapat magprotekta kung kanino man. giit naman ng Malacanang. Diyan pa lang sa statement na yan ni Lacson, alam mong hudas na Totoo.
Diyan sa statement na yan, alam mo na kaagad di ba? Alam mo na kaagad na meron talagang problema. Na meron talagang plano itong House of the Tuta Soto at saka ng Pinky Lacson. Oh, meron na talagang meron ng bagong may bagong na ngayon yan house, hindi na yan Senate, di ba? Na yan, House of Tuta Soto and Pinky Lacson. Mukhang may plano talaga sila na hindi pigilan yung pag-aresto. Kita mo na lang sa yung sinasabi niya, hindi naman sa pinipigilan natin, yung konstitusyon. Even if it is so clear that the final arbiter of the law and the Constitution is the Supreme Court. Naglabas na nga ang Supreme Court, di ba? Naglabas na ng Supreme Court ng sinasabi na anyone na extradite ay kailangan dumaan sa local courts. Yeah? So, ibig sabihin nun mga kababayan, di sana, inulit mo yan. Di ba? Pinky Lacson. Dapat inulit mo yan at sinabi mo, uy, meron tayong recent decision ng Supreme Court at sinasabing dapat ay talagang dinggin muna dito. Di ba? Sana ganun hindi. Hindi, palo konstitusyon kuno ka dyan, kunwari. Kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat magtago kung wala namang kasalanan. Kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability? Hindi, kasi may example na kayong ginawang kagaguhan na wala sa batas natin yun. Kung hindi nyo sana ginawa yung kay Pangulong Duterte, pwede nating i-blame to si Bato kung nagtatago. Di ba? Sana, problema, paano natin may blame yung tao magtago kung sakaling magtago at kahit si Bongo magtago din? Kasi nga, ang linaw nga nung sinabi ni Cayetano ipangako nyo lang na pag ito mga to lumabas ng warrant, ihaharap nyo sa korte natin, sa local court. Pag yun ipinangako nyo, siya mismo daw magsasabi kay Bato na mag-appear ka doon sa local court. Which is yun din naman na sinabi ni Bato. Di ba? Kung dito sa korte sa Pilipinas, didinggin ang kaso ko, haharapin ko. Pero yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte na pinadala nyo doon, na hindi nyo pinadaan sa korte sa Pilipinas, talaga magtatago yung mga yan. Mapipwersa silang magtago. Bakit? You are doing an extrajudicial kidnapping. Walang ganon. Extrajudicial rendition. Di ba? Anong gagawin mo? Naturalmente, magtatago ka kung labas sa batas natin yung gagawin ninyo. Of what you had done? So, hindi po hindi yan ibang it's a different thing. Hindi yan apple orange, ika nga. Magkaiba yan. Wag natin i-mix up yung ganyang klaseng pananaw mo, Claire Cas. Iba yung may kaso, tapos nagkaroon ng warrant sa korte, tapos nagtago. Iba yun. Okay? Ito, yung warrant ang nag-issue, hindi nating korte. Kung sakasakali, we are assuming, hindi nating korte. Pero ano ginawa ninyo? Anong ginawa ng pamahalaan na ito? Di ba? Tinanggal nyo si Pangulong Duterte dito nang hindi pinapaharap sa korte. Sinong tarantadong gagawa niyan? Yung adik. Ganun lang. Mantakin mo ayaw sundin ang batas ng Pilipinas? Wala ba tayong korteng kahit anong desisyon na ho yan ng Supreme Court na kahit anong kaso pa niyan, kailangan dumaan yan. At ang korte sa Pilipinas ang magsasabing yan, dalhin nyo na yan doon. Hindi yung basta-basta nyo na lang dinala. Ano kayo, husgado? Lawyer ka ba? Claire Castro o talagang sadyang ka lang? Higup tae ni Marcos o higup utot ni Marcos?
magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Hindi naman daw kailangan bantayan ang mga pinangalanang umano'y kasabwat lalo't wala pa namang valid warrant laban sa kanila. Pagilinaw naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa programa ng Ted Filon at DJ Chacha, wala pang usapan tungkol sa arrest warrant laban sa mga umano'y kasabwat ni Duterte. Ang issue lang dito nga ay, di ba dapat? Issue yung bunganga mo, malaki. Yan ang issue. Mukha kang ano. Ayoko sabihin. Mukha kang ano. Laki ng bunganga nito. Tsaka labi nito, pwedeng yung pakilo. Todo-todo pa yung lipstick. Pag malaki na labi, wag namang lipstick. O accused ang tawag sa kanila, hindi pa po co-accused ang tawag dyan or co-conspirator, mas ang siste ay sila ay may kanya-kanyang role. Kung sakasakaling matutukoy ng ICC na sila ay one of the most responsible. Hiwalay na kaso rin daw ang isasampa sakaling mapatunayan na hindi lang basta kasabwat ang mga pinangalanan. May sariling larga, may sariling buhay, yung magiging kaso nila. Kaya po, huwag kabahan yung iba na, naku, attorney, kailangan ihabol dun sa kaso ni Duterte. Hindi po. Pwede namang hiwalay yung kanya. Una nang itinanggi ni Senator Go ang mga aligasyon matapos ilabas ang naturang dokumento. Wala raw basihan, one-sided at wala ring kinalaman sa kanyang pagiging special assistant kay Duterte ang nasabing akusasyon. Samantala, hanggang ngayon, wala pang pahayag si Senator De La Rosa na hindi pa rin pumapasok sa Senado mula nang umugong na may arrest warrant na siya sa ICC noong November 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News. Ayet. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming